Alam ko naman na marami na pong nakaalam sa recipe na ito, pero mga guy, i-share ko pa rin yung aking bagong version na ito po ay pang-display ko po sa aking estante. Baka gusto nyo rin mga guy yung aking version na ito, kaya ay share po natin ngayong umpisahan na po natin. Simple lang po talaga yung mga ingredients natin dito at nasa video screen po natin yung ating mga ingredients. Pinagsama-sama ko na ho yan mga ga para hindi naman po humaba masyado yung ating video. Dinuro ko lang muna yung ating margarine dito sa ating asukal bago ko po nilagyan ng ating mantika at tubig. At dito sa ating pandan flavor ay gumamit lang po ako ng pandan flavor powder. Sa paghalo ko po ng halos natunaw na po natin yung ating asukal ay naglagay na po ako dito ng harina. At masahin lang po talaga natin ito hanggang sa mag-well combine lang po yung ating mga ingredients. At dito mga ga, kailangan po natin na maging siksik yung ating mixture. Kaya isalin po natin ito or ilipat po natin ito sa ating misa. Dito po natin ito masahin ng tudo or dito po natin yan siksikin. Magdas lang po tayo dito ng kaunti lang po na harina pangtanggal lagkit lang po ng ating mixture dito sa ating mesa. Kung napapansin po ninyo mga ga na sobrang dark po talaga yung ating flavor ay sinadya ko po yan mga ga kasi minsan po pag light lang po yung nilagay ko pero nagreklamo po sila gusto po talaga nila na yung dark na yung flavor, yung lasang-lasa talaga yung ating pandan flavor. At pag okay na po ito na naging siksik na ay i-roll lang po natin ito ng pahaba at putulin lang po natin ito sa 30 grams. At para sa ating pang-coating dito ay gagamit na po tayo ng powdered sugar. Kung gusto po ninyo mga ga na gumawa kayo dito ng 1 kilo na harina ay pwede naman po na dublihin nyo lang po yung ating mga ingredients. Yung ating timplada na ito ay pangmasang timplada lang po ito talaga. Simpleng mga ingredients lang po, basta yung ating pagkaluto dito ay tama lang. Huwag po natin itong i-overcook. Bali, sure time lang po yung pagluto natin dito para mananatiling malambot yung ating crinkles. At niluto ko lang po ito sa may init ng ating oven na 180 degrees Celsius sa loob lang po ng 9 minutes. Kung gusto po ninyo ito talagang subukan yung simpleng recipe natin na ito ay pwede naman na gagamit po kayo or maglagay po kayo dito ng iba't ibang flavor. At sa bintahan naman natin dito ay kakadepende ho yan sa laki po ng ating putol. Ang importante lang po dyan, kayo'y mag-costing lang para malaman po ninyo yung total puhunan para may ideya din kayo kung magkano ba dapat yung inyong bintahan. Parang sa ganun ay may tubo naman kayo. Basta tama yung pagkaluto na hindi ma-overcook ay yung ating crinkles na ito ay hindi ito basta-basta ang titigas at ito ay mananatiling malambot kahit ilang araw pa. At sa paglagay naman natin dito ng flavor ay pwede tayong gumamit dito ng liquid or syrup. At hanggang dito lang po yung ating video mga ga at abangan nyo pa yung iba't iba pa nating mga recipe na i-share po natin sa ating mga tinapay at iba pang pwede po nating pagkakitaan. Ito pong muling inyong kainday. Bye-bye!